Nag-aalala ang kapatid ng bida sapagkat hindi nito sinasagot ang kanyang telepono at nang makarating sila sa bahay ay nalaman nila na ang bida ay may sakit pala. Naisip ng babae na maaaring nasobrahan nito sa pag-aaral at sinabi naman ng kanyang kapatid na may trabaho pa siyang dapat asikasuhin kung kaya't ang babae ay nagmongkahi na siya na raw ang magbabantay dito. Sinabi ng dalaga na maaari daw na nalulungkot ito ngayon at doon na hinawakan ng bida ang kamay ng babae at sinabi ngayong nandito ka na ay hindi na ako nalulungkot pa kung kaya't halikan mo ako sensei para gumaling na ako ng mabilisan. Puta, hanap ang diskarte nito mga kamanyakol, ibadit. Ang bida natin ngayon ay si Silong Wise bilang Melvin at Mary Ann Ganep sapagkat sila ang mayiyibog ngayon. Pumayag naman si Mary Ann sa gusto ni Melvin at nang ididikit niya na ang kanyang labi ay pinigilan siya ni Melvin dahil baka daw mahawa ito sa kanyang lagnat. Sagot naman ni Mary Ann na isa raw siyang malakas na babae at doon ay nilamutak nila ang labi ng bawat isa or sa madaling salita sila ay naglaplapan. Siguro daw ay gusto na ni Mary Ann na pakasalan si Melvin pero sagot ni Mary Ann ay hindi pa raw siya sigurado pero hindi naman daw niya hate kapag ginahawakan siya ni Melvin. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Kaya naman sinabi ni Melvin na damin pa raw ni Mary Ann ang kanyang katawan at tugon sa kanya ni Mary Ann na saka na raw nila gawin ng magkadiyutan kapag gumaling na raw ito sa kanyang sakit. Kaya naman naisip ni Melvin na kailangan niya na magpagaling sa lalong madaling panahon at natuwa naman si Mary Ann sa naging pagkilos nito. Sumunod ay nagkaroon naman sila ng bakasyon pero humingi naman ng sorry ang nanay ni Mary Ann dahil sumama sila sa kanilang beach date at sinabi pa nito na wala daw alam si Mary Ann sa mga malalanding kaganapan pero gagawin daw nito ang lahat sa oras daw na mapilit ito. Sinabi naman ni Mary Ann sa kanyang nanay na wag daw magbigay ito ng mga weird na ideas kay Melvin at mapapansin natin ang tinataglay nitong alindog na kahit ang kapatid at tatay ni Melvin ay nagagandahan dito. Habang nag-uusap ay sinabi ni Melvin na kapag pinapakitaan daw siya ni Mary Ann ng pagiging cute nito ay maaaring hindi niya raw makontrol ang kanyang sarili pero sigurado naman daw siyang hindi pa raw nakakalimutan ni Mary Ann ang kanyang pangako na sila ay magkakadiyutan. Pipigilan muna daw ni Melvin ang kanyang sarili hanggang sumapit ang gabi kung kaya't sa buong araw na yun ay nagsaya muna sila kasama ang kanilang mga pamilya. Habang naliligo si Mary Ann ay pinasok siya ni Melvin sa CR at doon ay nagpalitan sila ng matatamis na salita hanggang silang dalawa ay mag-init at maglaplapan sa CR. Inaya ni Melvin si Mary Ann sa kwarto upang gumawa ng kababalaghan at kahit hindi raw sanay si Mary Ann ay gawin na raw nila ang dapat gawin, ngunit sinabi ni Melvin na kukuhanin muna daw niya ang goma para safe silang dalawa. Medyo hirap si Melvin sa pagpasok sa lungga ng dalaga at makikita naman nating hirap din si Mary Ann sa pagtanggap ng panauhin sa kanyang kuweba hanggang sa tuluyan na nga itong makalusot at pinagpatuloy na nga nilang dalawa ang ligayang matagal na nilang ninanais. Maganda at nakakatawa ang anime na ito mga kamanyakol at meron itong 12 episodes sa ngayon at tiyak na hindi ka bibitinin nito. Kaya naman for more anime recap ay huwag kalimutang mag-like at mag-follow sa aking page dahil dito ikaw ang manyakol at ikaw ang bida dito. Ito ang titulo.